ngayong araw na to, tayo po ay maglalagay ng sliding door. At ang sukat nga pala ng pinto na ilalagay natin is 68 cm. So using the rail track, ito ilalagay natin dito sa taas. Para ito po yung pinaka-guide ng pinto natin. Then, gagamitan po natin siya ng roller. Nabili ko ito dun sa Vista Mall, 1,299.75 centavos. Ito po yung roller natin. Yung rail track naman, nabili ko ito ng 1,200. Ito yun. Then, meron po akong biniling handle na ito po ilulubog natin sa pinto. Yan guys, nakita nyo? Okay. Ngayon, ituturo kong paano ikabit yung sliding door natin. Ito po yung nagawa kong pinto. Ito po yung sliding door na ikakabit natin doon sa pinto ng kwarto namin. So, sayang hindi ko po siya naipakita step by step kung paano nabuo yung pinto. Pero madali lang po ito. At ngayon, ituturo ko na lang kung paano po ikabit yung sliding door natin. Okay? So, yung puputulin natin, ito yung pagkakabitan ng rail track natin sa taas. Ang haba niya, so 5 feet yung haba. Ang sukat niya ay 5 feet. So, kinuha natin yung sukat niya sa haba ng rail track na ilalagay natin doon sa pintuan. So, ngayon, nung nakuha natin yung sukat niya, yan mga Kanikomatics, nilagyan natin siya ng tanda and lalagarin natin. Meron naman akong gamit na pang-cut na mabilisan, kaya lang hindi ko muna ginamit sa ngayon dahil gusto ko rin ma-experience ulit yung mano-mano na pagputol ng kahoy. Ayan, after natin siya maputol mga Kanikomatics, nilagyan ko siya ng tanda kung saan po natin itatapat yung rail track dun sa kahoy. And after that, itong pangputol natin sa rail track na bakal ay hinanda ko na din. Tinignan po natin yung manual. So, ang tip ko lagi is always follow the manual instruction para hindi naman tayo matagalan sa trabaho at higit sa lahat mga Kanikomatics, makuha natin yung tamang instruction doon sa pinapagawa ng manual. Madali lang naman siyang basahin kasi English lang naman po yung nakasulat. Ang mahirap dyan kung ibang language yung nakalagay, so doon tayo mahihirapan. So after natin makuha mga Kanikomatics, ayan, nilagay po natin yung harang dyan para hindi dumulas yung gulong. Siya po yung nagiging harang doon sa gulong ng pinto, doon sa taas. Sukatin natin yung lapad, yung kapal niya. Yung kapal niya 5 cm. Kunin natin siya dito sa taas. 5 cm. So yung rail track natin, yung rail track pala natin, ganito kataas. Importante na naka-level yung pinto bago natin siya lagyan ng tanda na paglalagyan ng kahoy na ikakabit yung rail track. 5 cm nga pala yung taas simula sa dulo o taas ng pinto hanggang sa pagkakabitan ng kahoy. After that, ilagay natin yung tanda kung saan natin ikakabit yung kahoy. Yung maximum na butas na nilagay ko dyan ay 5. 5 din kasi yung tornilyo na nakalagay doon sa binili naming rail track. So, yun yung sinunod ko. 5 din po yung tornilyo na ikakabit natin dyan para matibay. Dahil mabigat yung pinto. Yung bigat nga pala ng pinto mga Kanikomatics ay nasa 40 to 50 kilos po siya. So yung capacity or kaya ng bigat na dalhin ng rail track natin ay nasa 60 to 80 kilos. So napakatibay at heavy duty yung nabili nating rail track. Ayan na nga mga Kanikomatics, nilagyan po natin siya ng stick weld bago po natin siya itornilyo dahil mas tumikit at mas matibay po yung kahoy na ilalagay natin dyan. And yung tornilyo nga pala kung mapapansin niyo, dala-dalawa po kada kahoy na pagkakabitan. Makita natin mga Kanikomatics napakatibay dahil ako nga po kaya-kaya po nung ginawa natin pagkakabitan ng itong rail track. So yun mga Kanikomatics, pinuputol na natin yung rail track and later on is ikakabitan natin siya. Ayan, pagkatapos nga pala nating maputol yung rail track, binutasan ko na rin pala yung gamit yung drill natin para madali na lang po tayo magtornilyo. Dahil nung isang beses ako nagtornilyo at gamit ko yung mano-manong screw, napakasakit sa kamay. So ang ginawa ko, dinril ko nga pala yan isa-isa. So meron na siyang butas na maliit o malaki ng kaunti yung tornilyo. So, nung nag-screw ako, hindi na siya masakit sa kamay. Napakadali na lang yan. Okay, ikakabit muna natin ito.
Then ito, wala na itong problema kasi papasok na lang natin siya dito. Okay, ilagay na natin yung roller. Itong dalawa, magkabilaan. Ilagyan natin ito ng tanda. Pangalawa, guhitan natin. Yung pinakatanda. Meron siyang awang sa ilalim na kahit konti. Kasi, nalagyan natin yan ng gulo. Gagamitan natin ng level bar. Kung makikita natin, nasa gitna, no? Nasa gitna yung tanda ng level bar. So, ibig sabihin, nasa level yung pinto natin. Okay? Sinet up ko na nga pala mga Kanicomatics yung pagkakabitan ng gulong natin dyan sa taas. So, tignan natin mga Kanicomatics na napakatibay, napaka-smooth at hindi siya mahirap pilahin yung pinto. So, kaya-kaya niyang buhatin tong pinto. Ang gaan po niyang i-slide dito. Para hindi siya para hindi siya sumipa pag in-slide. Ito yung magiging guide niya sa pinakababa. Floor guide ang tawag nito. Yan mga Kanicomatics, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng floor guide. Ganyan po yung pagkabit ng floor guide mga Kanicomatics. Itotornilyo mo yung floor guide sa flooring para hindi gumalaw, and bago mo itornilyo dapat nakahukay po sa ilalim kung gaano kataas yung floor guide. Ganun din po yung kalalim yung hukay sa pinto. Nilagyan na rin pala natin mga Kanicomatics yung harang dyan para at least mamaya diretso na. Ngayon naman, naikabit na natin yung rail track sa taas. Ikakabit po natin itong handle ng sliding door. So, lalagyan ko lang po siya ng tanda. Ang paglagay lang po ng tanda, kung gano'n po kataas yung paglalagyan ng handle, doon yun lang siya ilagay. Kabila, kung gano'n yung sukat dito, gano'n din sa kabila. Nagukay na nga pala ako dyan para paglagyan ng handle natin sa sliding door. Gamit po yung pait tsaka yung drill. Sa pagkakataong yan mga Kanicomatics, wala kasi akong router. Mabilis lang kasi yung paghukay kung may router ka or kaya kung meron kang hole drill bit adapter power tool. So ipapakita ko mamaya ganito po yung itsura niya. Pero dahil wala pa tayong mga ganyan gamit mga Kanicomatics, pinagtsagaan ko muna tong pait na gamit ko. So okay naman siya mga Kanicomatics, na ikabit naman natin ng maayos. Fix na natin to. Ayan, naka-fix na siya. Hindi siya mapahirap i-slide ng gaan niya.